SSS naglabas ng bagong programa na tinatawag na SSS Emergency Loan ngayong panahon ng krisis. Ito, sino ba yung maaaring maka-avail o maaaring may qualified para makakuha dito ng emergency loan dito sa SSS. Pero bago natin simulan ang ating tatalakayin, ay maglalambing po ako sa inyo. Pakisubscribe po ang aking channel, Johnny Depp. Usapang utangan naman po ito ay papasok pa rin ito sa pangungutang. Okay? At kahit SSS pa po ito, no? Pero paalala lang po, no, hindi ho ako nang hihikayat na huwag magbayad ng utang. Tandaan niyo, no, tayo po ay sumisilip lamang po, nagre-review ng mga online lending apps at ngayon sisilip din tayo ng ibang mga tawag doon, mga ibang pautangan na maaaring makatulong sa atin sa panahon ng ating kagipitan, lalo na ngayon sa panahon ng krisis, no? At disclaimer din, hindi po ako attorney, hindi po ako ako simpleng mamamayan lang din po, nagbibigay lamang po ng mga pagsilip at pag-review, ulitin ko, sa mga pautangan na ating sinusubukan. At ngayon nga ay pag-uusapan natin itong emergency loan ng SSS na inilabas ng nakaraan lamang at kamakailan lamang mo. Ito po ay ayon sa kanila na pinagaan ng Social Security System o SSS sa mga requirements para sa emergency loans. At sabay naglunsad na rin daw sila ng short-term microloans. Yung mga pautang na pwedeng gamitin sa mga negosyo, yun yung pagkakaintindi ko. Kasabay na rin, pati mga nasa, dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis tulad ng tensyon at kaguluhan sa ibang bansa o sa gitnang silangan. Okay? Ayon din sa pahayag ng ahensya, maaari na mag-avail ng emergency loan ng mga miyembrong may 18 buwang contribution. May 18 months na contribution sa ating benefits dito sa ating SSS. Basta may hindi bababa sa 6 na hulog. Ibig sabihin, kailangan buo yung 6 months na yun, dire-diretso. Basta may hindi nakalipas na basta may hindi bababa sa 6 na buwan na hulog sa nakalipas ng 12 buwan. Ibig sabihin, basta yun nung last 1 year, kailangan dire-diretso yung hulog mo in the 6 months nung pasok na yon. Malinaw? Medyo ano lang ako, medyo konteksto lang tayo. Mas mababa ito kumpara sa dating requirement na 36 months na contribution. Dati kasi 36 months naman talaga, parang 3 years bago ka maka-loan. Ngayon, 1 year na lang. Basta tuloy-tuloy yung contribution nyo, okay? Ngayon, pinalawak din ang saklaw ng programa upang isama mga miyembro may maliit na past due loan hanggang 3 buwang amortization. Ibig sabihin nito, kailangan meron kang kung meron kang past due, kailangan hindi rin lalagpas sa loob ng 3 buwan yung hulog mo na yon, no? Mamaya natin tatalakayin yung itong usapin. Pero ito, ayon dito, sa ilalim daw ng emergency loan program ng SSS, maaaring umutang ng hanggang 20,000 na may 7% interest kada taon at may 6 na buwang palugit bago magpasimula ng magbayad. Ibig sabihin, hanggang 20,000 po ang kayang ibigay dito sa emergency loan ng SSS. At hindi ho kayo maghuhulog in the next 6 months. Kasi kaya ko lang nalaman to dahil yung kasama ko sa trabaho, nag-loan ng emergency loan. So sabi ko, ay okay yan na, pwede ba yan yung mga gito? No, medyo tinalakay na, pag-usapan namin ng kasama ko sa trabaho. Pero ito, iisa-isahin natin, bibistayin natin kung ano ba yung mga qualifications para maka-avail nga dito sa ating SSS emergency loan. Ito, ayun nga rito, kailangan complete kayo sa contribution in the past 12 months at kailangan dire-diretso yung 6 na buwan nun na pumasok. At wala kayong sablay o walang tawag doon, walang patlang. And then, hanggang 20,000, yung kasama ko nga, 16,000 na kuha sa emergency loan. Wow, sana all. Sana all na lang talaga. Pero, ang problema lang din kasi, no, Johnny, goods naman yan. Nga lang, ito ay benepisyo na pautang. Hindi po yan benepisyong programa na ibibigay katulad do sa panahon ng pandemic na yung 8,000 sa SSS, di ba, naka 16,000. Hindi po yan ganon. Utang po yan, nilinawin ko. At 7% per annum po, o 7% sa loob ng isang taon ng kanilang interest ipapataw. Okay, malinaw hindi po yan katulad ng pandemic, nung past na nangyari. Ito, ibabayaran mo. Ngayon, kung kayo makaka-avail, kung kayo po ay walang utang na hindi nabayaran sa SSS. Example, meron kayong salary loan or calamity loan na hindi nabayaran, hindi ho kayo makakapag-avail ng calamity loan. Yun lang po yung nakakalungkot isipin na pag may utang ka,
hindi ka makaka-avail na itong emergency loan na nagaganap ngayon na kanilang programa. Okay? And then, kung kayo may condonation, sa pagkakaintindi ko dito sa post na ito, no, kung kayo may condonation na naka-apply pa kayo riyan dahil nga may utang kaya hinuhulugan nyo pa siya, sa tingin ko, o huhulugan nyo pa lang, it cannot, hindi kayo qualified, parang ganun yung mangyayari. Kasi, yung condonation, no, susunod natin pag-usapan yung susunod na video, yung condonation. Pero, yung kasi condonation is pagpapile para mabayaran mo, mawala yung mga penalties at babayaran mo lang yung principal at interest. No? Ibang usapin naman yan. Ngayon kasi kung meron pa kayong condonation na hindi rin natatapos pa, maaari hindi rin kayo makapag-avail. Maaari ha. Kasi kailangan dire-diretso po yata. Siguro kung may past 3 months na kayo kapaghulog, medyo nahulugan nyo na yon, baka, wala akong sasabihin sigurado. Kasi ayon dito sa mga comment section ng SSS, ito sabi na, bakit pag may past due, di na ako maka-avail ng SSS, pera namin yung niloloan namin, tumutubo pa kayo. Dapat lahat pa, dapat lahat para hindi unfair. At sana kung tumulong kayo, wag nyo muna ikaltas yung calamity sa emergency loan. Hindi kayo nakakatulong sa mga tao. Alam nyo, crisis tulad ko na wala ng trabaho, dapat isipin yung mga tao nangangailangan. Yun nga lang, medyo masakit. Ito opinion nila ha. Payagan nyo humirang kahit na existing loan na higit na 3 months due or mga may condonation. Di naman masyado nakakatulong yan. Relief nyo, pautang pa din, ginigisa kami sa sanlimantik. Kaya, sabihin pala, ito ay din sa comment section, kahit pala may hulog ka sa condonation, hindi ka pala makapag-avail. Ayon sa kanya. Kaya so, malinaw na kapag kayo may condonation program pala, hindi pala kayo makapag-avail. So, nakakalungkot lang isipin na kapag kayo may salary or emergency, calamity loan na hindi nabayaran, ay hindi talaga makapag-avail daw. So, kung kayo, wala namang utang dito at tuloy-tuloy yung hulog ninyo at yung contribution ninyo, avail po kayo sa kanilang requirements na yan at baka makapasok kayo. Kasi yung kasama ko sa trabaho, wala naman masyadong mga loans na bayaran na niya lahat, kakatapos lang kaya siguro siya approve. Kaya siya na-approve sa kaniyang emergency loan. So, try nyo, baka makatulong sa inyo just in case. Pero sabihin ko sa inyo, hindi ho yan programa na hindi babayaran. Babayaran po yan. Program loan po yan. Emergency loan ng SSS. So, sana makatulong ang ating pagsilip dito sa SSS Emergency Loan at makapag-update tayo sa mga susunod na kaganapan dito sa mga programa at benepisyo na ibinibigay ng mga ahensya ng gobyerno. Maraming po salamat. Pakisubscribe dyan. Maraming po salamat sa uulitin.